Hello, welcome to Libra Philippines. So ako si Madam P at ito yung reading natin for Libra. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. By the way, if you don't like the way I read, pwede ka mag-next video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, hit the subscribe button, notification bell. At ma-appreciate ko yung likes, comments, and share. Ayan. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Kung gusto mo makasali dun sa ating full na reading, pumunta ka lang sa Facebook page na Bandang Silog. And then, silog. Pagkain nyo nasa isip mo. Bandang Sibol, ayan, Facebook page. And then yung nakapin na video, kinanta namin yung Buntong Hininga. I-share mo yun, i-like mo yun, mag-comment ka doon, I love Bandang Sibol, and then yung birthday mo para makasali ka sa raffle. Okay, and don't forget na i-follow din ako sa TikTok, Unicorn Princess Tarot, at saka sa Facebook, Madam P. Ayan. Pag di mo ma-search, i-search mo na lang hashtag Libra Philippines. Let's start. You do have here the Lovers and the Four of Pentacles. Hindi ko na lang ipapakita yung mga cards, guys, kasi medyo, mahigpit si YouTube pagdating sa mga cards. Lalo na kapag mga walang saplot. Medyo, yung card natin, alam mo naman, medyo may mga ganon. The Four of Pentacles and the Lovers. Ayan. If you have a partner, napakaganda ng sign na ito kasi nakikita natin yung concentration with you and your partner. Hindi naman particularly love related. It could be a best friend or partner mo sa negosyo or partner mo sa career, whatever, no? Or pwedeng karelasyon na rin, nakakita natin yung concentration ninyo na may kinalaman sa pag-iipon or pagsisave ng money. Nakikita natin yung pagpaplano nyo regarding dito. Kung hindi pa nasisimulan, nandito na yung ito na yung pag-uusapan nyo sa mga susunod pang mga araw or linggo regarding pag-iipon, regarding pera. Okay, so sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? For the sign of Libra. For the sign of Libra. Person na kakonect mo pagdating sa love. Okay. So, you do have here the Nine of Pentacles at saka the World. Major Arcana yung the World at saka the Hierophant at the bottom of the deck. Taurus energy. Capricorn, Virgo. Okay. So, itong person na kakonect mo, nakita tayo ng success sa kanya. Okay. If may relationship, nakita tayo dito ng marami kayong na-experience sa buhay ninyo na naging dahilan para matuto kayo kung paano nyo i-handle yung finances nyo ngayon. Kasi ang focus talaga ikaw at saka ng person nakakonect mo is finances Whether may connection kayo, may relasyon kayo, or wala, nakita tayo dito na ang focus is finances. Kung may relationship kayo, nakikita natin na malaki ang maiaambag mo para magkaroon siya ng success sa buhay niya. Parang ikaw yung lucky charm, alam mo yun. Tapos yung iba naman sa inyo, kung wala kayong, meron tayo nakukuha mga walang connection Kung wala kayong connection, nakikita natin na kahit wala kayong connection nitong taong to, malaki ang magiging tulong mo para ma-achieve niya yung success sa buhay niya. Kasi why? Dahil nandun might be yung prayer mo towards this person, or hindi ka naman humihiling ng hindi maganda laban sa kanya. And at the same time, nandun yung although may separation kayo, yung mga napupulot niyang aral or yung mga napulot niyang experience ng kasama ka, nandun yung marami nga siya natutunan at may apply niya yun. Kaya magigain niya yung success sa buhay niya. Okay? So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito? Page of Coins at saka the Eight of Coins is here. Emotion niya para sa'yo, the Wheel of Fortune and the Knight of Cups. The Death card is also here. Nakita tayo dito ng emotions mo. Natatawa ako kasi wala kang pakialam. Alam mo yun, yung focus mo kasi money. Parang itong person na to, okay, nandyan siya. Okay, buhay niya yun. Bala siya sa buhay niya. Basta ako, magpo-focus ako sa career ko, sa finances ko, ganun. Tapos yung person mo with the Wheel of Fortune,
medyo malaking pagbabago nangyayari sa kanya. With Knight of Cups, I see a lot of love here with the Death card, Scorpio energy. For those of you na walang connection, I feel like yung emotions niya sa'yo is hidden. Pero nandun yung parang malapit na siyang gumive up dito sa connection na to. Parang yung mga walang connection na nakita tayo ng parang malaking pagbabago kasi itong person na to unti-unti, slowly but hindi pala slowly ha. Nakikita natin yung action mula sa kanya pero maaaring hindi pa niya yun ginagawa ngayon pero once na mag-take siya ng action tuloy-tuloy at saka mabilisan, huwag ka lang mainip. Diba? Yung iba naman sa inyo na may connection kayo, may relationship kayo, nakikita natin itong person na to, yung love nandun din, and I feel like this person is being raw, or nagiging, ano siya sa'yo, open. Wait lang, may glitters. Okay. Tinanggal ko lang. Hindi ako mapakali. Okay? Pagpasensya na. Anyway. Ayan, balik tayo sa reading mo. So, nakikita natin, for those of you na may relationship, may connection, I feel like yung person mo is, medyo, hindi kasi siya open pagdating sa emotion niya, pero nandun yung unti-unti niyang itatry na baguhin yun, especially kung nagiging open ka sa kanya. Like, sabi mo sa kanya kung kailangan mo ng ganito, ganyan, kailangan mo ng attention, pagmamahal, then this person will eventually change dahil dun sa mga mga sinabi mo. Actually, your word matters. Maging open ka lang. Wag mong hintayin or wag mong hayaan na kumbaga pakiramdaman ka niya. Kasi walang ganun. Talagang sa relationship, kailangan open communication. Kailangan maging open ka kung anong gusto mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin niya. Para may reciprocate or maibigay niya sa'yo yun. Hindi yung magiging parang bigla ka na lang magtatampo or malulungkot sa isang tabi kasi hindi niya ginawa to or hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Well, kailangan mo kasi sabihin, some of you, yung person mo, hindi siya ganun mag-isip na pakikiramdaman ka or whatsoever. Walang ganun. Kailangan maging open communication para maging mas masaya, mas masarap ang buhay or connection relationship ninyo. Okay? Yan. And then, what will happen in the near future for the both of you? Dalawa yung energy na kuha ko ha. So, bala ka na ilagay kung saan ka doon. In the near future para sa inyong dalawa. Ace of Swords. King of Coins. The Chariot. Six of Wands, the Judgment, the Moon. For those of you na nagkakaroon ng spiritual connection, pagkakalayo, nakakita tayo ng awakening from your person through his or her dreams. Maraming sign dun eh. Hindi niya naman ma-ignore na yun kasi yung iba sa inyo, maya ka nararamdaman itong person na to sa panaginip niya, sa emotions niya. Hindi niya may kakaila ito. And I feel like with the Chariot, soon, the person na to will take actions, will make some kind of movement para magkaroon ng connection ulit sa inyo. For those of you na wala, nandiyan lang yung person mo kasama mo or may relationship kayo, nakita tayo ng growth dito. I can see pagta-travel or medyo, kung hindi naman long distance travel, pwedeng maliliit na distance ng pagta-travel, pero mas magiging magkasama kayo because of that pagta-travel. Kahit yung halimbawa dito, tapos mag-kot sa sakyan or mag-travel magkasama, ganun, nakakita tayo ng pagta-travel sa inyo na lagi kayo magkasama nitong dalawa, which is eventually, magkakaroon ng growth sa relationship ninyo through that, okay? Mas ma-develop yung inyong samahan dahil sa pagta-travel na yun. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.